kind of want to talk about, your journey as a coach. Kasi from CFEL, nag-transition ka from player to a coach. So, I believe marami siguro naman nag-circle around sa tanong na what made you transition from player to a coach, just what got you into coaching in the first place. So sige, tanongin na natin ngayon pa lang. So, from transitioning from a player to a coach, what mo naisip yun, coach? And what got you into coaching in the first place? Medyo na off guard daw sa tanong Kasi kala ko magagantuhan lang tayo dito eh. But it's a great question. Kaya ako na off guard. I'll be very honest and to is mga pinaka-raw na sagot talaga from me. I never like really thought na nung player pa ako, the good old days, mga kasabayan ko si Aris, MSI, Wara, yan, Pacific Macta, kalaban din namin. I was the IGL. Nabanggit mo kanina yung SED na TT Sports. Hindi pa siya SED na noon. AC Gaming TT Sports. Dati nga AC Gaming lang, wala pa kaming before Crossfire pa yun actually, Andre. Meron ng TT Gaming. May ibang game title din ako nilaro na tinry ko rin yung pro scene doon. Game titles actually. Pero yun long story short, nung naglalaro pa ako, kahit siguro itanong nyo dun sa mga nakasabay ko, yan, sina Shane, si Coach Shane, ang SGJ, sina Aris, tsaka yung iba pang mga tinatawag na old gods nga, diba, mga vets. Parang hindi namin, opinion ko lang naman to, pero ako mismo hindi ko naisip na kailangan ba ng coach? Noong mga panahon na yun. Hindi siya, ang tawag ngayon, dati kasi ang tawag yun, uso lang eh. Ngayon ang tawag meta na eh, di ba? Hindi siya meta noon eh. Hindi mo siya maisip na para lumakas tayo, baka kailangan natin ng 6 guy na mag-a-assist sa atin para, alam mo yun. Pero, kinalaunan, as Crossfire grew, no? O yung evolution ng Crossfire, I think, sorry, medyo mahaba yung sagot ko, no? Kasi simple lang man yung tanong. Okay lang bro, we got an hour. Yeah. Nung unti-unti nang nag-evolve, number one, yung gameplay, yung mismong yung mechanics ng game, yung physics and everything, iba yung mga mapa and all. Kasabay niya nag-grow yung mga players. Dati medyo mas, ito sa akin lang, medyo mas reliant sa firepower before. Kasi before hindi ka makakita ng mga kaibang utility usage, hindi ka makakita ng mga macros na ginagamit ng mga players sa games. I mean, yung movement, yung game mechanics, sakto lang, hindi pa ganun ka-wild yung mismong movement nila. Then, yun nga, nag-grow ang Crossfire unti-unti. And I'm gonna talk about just the local scene, no? Kasi hindi man ako nakapag-international noon. Never in my mind I thought na as I was playing, I needed a coach or we needed a coach. Kasi IGL ako eh. I was the in-game leader. So, wala. Hindi talaga eh. Pero, nung nakikita ko evolution ng game, then, nung paretiro na ako, yung SED na esports na, sabi ko, I think this is gonna be my last year. I'll be honest na sabi ko sa sarili ko na, what if mag-coach na lang ako in the future? Kung mabibigyan ng chance. Yun sabi ko sa sarili ko. Kung lang kung if mabibigyan ng chance. Sabi ko sa sarili ko, I think I'll take that, I think I'll take that path, no? If ever magkaroon ako ng chance. Pero, hindi ako agad nabigyan ng chance na ganun. Kasi pagka retiro ko, that was 2019, then pandemic hits, natigil yung CFPH. So, nag-stream din ako nun, playing another game title. Then, nung medyo bumabalik na yung CFPH, yung scene, ewan ko kung familiar kayo, yung Covenry. Yan, 2020, we miss you, Covenry. 2020 and 2021, parang walang tournament eh. Kasi nga, di ba? Nagkasakit yung mundo eh. Yung 2022, napansin ko, sabi ko, bumabalik yung CFPH Nag-cast pa ako noon. Sa Covenry, Nag-cast pa ako noon. Kasi, nag-cast ako. Nandun ba ako doon? Parang naalala ko yun. Or wala pa si Andre doon eh. Wala pa. Kung di ko nagkakamali, si Rockhart, si Yusuke,
Si Yan. Zero Two. Si Yusuke, yeah. Si Si Shane, Yusuke, si Shane Zero pala Two. yung ano yun. Tas Si yan, Shane yung coach. nakasama ko. Pero Pero, sa Coveney man, they pay fast. few ano lang yun, few stints lang, kumbaga. Okay. Pero yun nga, nung panahon na yun, nagkakas na ako, ganyan. 2022 yun eh. Patapos na ng 2022 nun. Ito, total, medyo 2 years ago naman na yun. 2023, stint ko sa Macta. Pero, ito real story niyan. The real story behind it is, I was talking with Revenge. No, hindi naman na ito sikreto siguro. Minsan nababanggit ko sa streams ko. Nung after ko mag-cast noon sa Covenry, naalala ko nakipagkwentuhan ako kay Revenge. Pero lagi naman, may mga chats din naman kami kasi close friend ko naman si Revenge tsaka sila, kahit paano, nag-uusap-usap naman kami niyan. Kahit magkalabang kami dati, friend ko yung Pacific Macta before. Tapos, nagsimula lang sa biro-biro yun actually. Kahit tanong yung si Revenge about it. Nagsimula lang sa biro na, kasi talo sila nun sa SGJ. Talo sila nun Then parang, yun, nagsimula sa biro-biroan sa chat, hanggang sa magkatotoo. Nagkaroon sila ng pag-uusap, then sinama na ako doon sa meeting, tapos yun. Nung panahon na yun, to answer your question, ang haba na yun. Yung paano ba yung transition, to be honest, hindi ko na halos ma-recall kung paano ko ba tinake na para naka-Excel file ba yung kailangan ko gawin? How to coach a team? May ganun ba ako? Wala Nung nandun when the opportunity presented itself, and sino ba yung coach ko? It was di ba? It's the best team. Sa bagay, no? The benchmark. Still, I have to say, yes, we went to China last year. Pero nung panahon na yun, sino ba ang benchmark ng CFPH? Yes, they lost to SGJ and ang lakas din talaga ng SGJ. Yun yung panahon na grabe si Obib doon, si B-Boy. It's like he was on another level. Hindi ko paano naman sabing one-man army siya noon. Pero nung panahon na yun talaga, yung nilaban nila, kada shot niya tumatama. But anyway, going back to the story. Yun, sabi ko, kagad ako. Parang nung nagtatanong kami na Ramesh, sige, sabi ko. Walang kumbaga no-brainer. Hindi yung pinag-isipan talaga na, paano, coach ko Pacific Macta. Alam mo yun? Yung palang, di ba? Sige nga kayo, kaya mo ba kayo may coach? Ganun bang, parang, paano mo sasagutin yung hirap, di ba? Pero, since, siguro dahil, hindi lang dahil sa Macta sila. Pero, isa sa mabigat na dahilan is like, ito para lang din may idea kayo. May history kasi, na, unang panahon pa naman na to. Kumbaga, kwento na lang to ngayon kasi noong unang panahon pa talaga to na ako, once upon a time, there was a plan na dapat kakampi ako ni na Revenge that time. Ako, si Aldrin, si Revenge. May picture pa kami. Promise. May tournament pa kami sinalia nun. Meron. Pero nung panahon na yon, I think hindi man I left them, pero nagkakaroon pa kasi ng mga passport problem noon. And Aldrin, I think, hasn't had one before. And yun yung dahilan ba't ako napabuo ng team na sabi ko, ito may mga passport. Pero hindi man sa nare-regret ko yun. I'm very, very proud of what they became. Promise, may history kami na player pa ako. May mga ganun kami parang mini plans na tara, kampi-kampi tayo, ganun. So, nung tinanong ako na Revenge na, carry mo ba, mag-coach mo kami. Okay. Agad. Dahil, yun yung, maliban sa Macta sila, ang mas na-excite ako kung bakit ako napuo agad is because they're my friends. And there were, parang plans before. Sabi ko, baka ito na yung Lord na, ito na yung makakasama ko sila. Yan. So, paano, walang parang short answer to the question Salvatore, pasensya na, pero that's the story behind kasi wala talaga ako idea na magko-coach pala ako. Naglalaro sa isip ko, pero hindi like sana maging coach ako. Hindi ako nagkaroon ng gano'ng idea na
one day magiging coach ako ng CFPH team. Wala. So, yun. Yun yung story ako. Yun nga.